Hello guys, so kumusta kayong lahat? So malapit na yung Chinese New Year or Chinese New Year na, no? Kaya ganito yung getup ko. So nakapula at syempre ito yung binili ko sa New Era na cup ng Chinese New Year, no? So very limited edition. So kasi nangangarap ako na balang araw ay maging endorser ng New Era, no? So nakakatawa, di ba? Nakakatawa kasi medyo mataas yung pangarap na yun kasi mga endorser na sila Michael V at kung sino-sino pa. Pero malay nyo, di ba? Wala namang masama mangarap. Kumbaga libre lang naman yan eh. Kung libre lang ang pangarap at hindi mo taasan ng sobra na parang imposible. So kahit nakalahati lang ng pangarap mo makuha mo, 'di ba? So sulit na yung pangangarap natin. So ang discuss natin sa vlog na to yung mga hindi pa natin na-discuss sa mga previous na vlog, no? Kasi usually ang dinidiscuss natin is mga machine, mga printer, mga cutter, laminator at kung ano-ano pa mga machine, no? Pero this time ang i-feature natin dito sa may vlog na to is yung mga materials na ginagamit natin. Okay, ganoon kasi marami nagtatanong yan. Sir, ano ba ginagamit sa ganito? Sir, ano ba ginagamit sa ganyan? Sir, ano ba ginagamit sa mga ganito? Okay. Yung i-discuss ko dito sa vlog na to, ang karamihan dito is meron kami. Okay, pero yung mga wala kami, i-discuss ko na rin sa inyo para at least may mga idea kayo kung para saan ba yung mga yon. Okay? So simulan natin kaagad kapag ka nagpe-print tayo, syempre yung pinaka-basic muna natin na kailangan. Ang kailangan muna natin syempre guys is mga bond paper, no? So meron tayo dito mga bond paper. So meron tayong tinatawag na legal size. Meron tayong tinatawag na letter size. At syempre guys, meron tayong tinatawag na A4 size, okay? So ang A4 size guys, ito yung ginagamit usually natin ng mga nagpi-printing, no? Kasi ito yung ginagamit sa mga documents. So yung letter naman, ang usually gumagamit ito mga estudyante. And itong legal size na tinatawag natin guys, ito naman guys yung ginagamit sa mga legal papers. Pero guys, meron tong trivia no? Kapag ka nag-try kayong tumingin dyan sa may Microsoft Word nyo, tapos ang pinili nyo is legal size, makikita nyo dyan na ang size nyan is 8.5 by 14. Okay, kasi magkaiba guys yung size ng legal size sa may ibang bansa dito sa atin. Kasi ang legal size dito sa may atin ay ito, 8.5 by 13. So kapag ka nagpiprint kayo, yan sa may Microsoft Word nyo or any apps, mas mahaba guys yung legal size na madedetect nung software na ginagamit nyo. Kaya minsan kapag ka nagpiprint kayo sa legal size tapos ito yung ginamit nyo, mapapansin nyo putol. Okay, putol siya ng 1 inch. Kasi nga guys, magkaiba yung legal size sa ibang bansa. So kapag ka magpiprint kayo guys sa mga paper na legal size, tas dito sa atin, sa may Pilipinas, ang gagawin nyo guys sa may Microsoft Word is i-customize siya. Tapos gagawin yung size sa kanya is 8.5 by 13. Okay, so maraming di nakakaalam yan, pero at least ngayon alam nyo na. So next naman natin guys na tutukuyin is syempre yung pinaka-highlight ng The Printing Shop, which is yung mga sticker. Meron tayong 4 na klase ng sticker na mga vinyl. Ito guys yung ginagamit natin para sa mga nababasang mga product, no? Yung mga nilalagay sa ref, like pagkain, ano kaya yung mga binabasa, yung mga hinuhugasan, no? So ito guys yung ginagamit natin. So meron tayong iba't ibang klase nun. Unang-una syempre itong glossy. Pangalawa guys itong matte. And pangatlo guys, no, itong frosted natin na transparent. Itong tatlo na to na gawa ng iTech, matte, glossy, saka frosted, no? Lahat to guys waterproof. So kapag ka-print mo galing sa may printer na ginamitan mo ng pigment ink, kahit hugasan mo siya guys, no, hindi siya huhulas at hindi siya kukupas. Pero ang problema kasi guys ng frosted na transparent ng iTech is yun na ngayon, from the word itself, frosted siya, no? So hindi siya totoong transparent, no? So medyo malabo lang yung tingin sa kanya. So kung gusto nyo talaga guys ng clear, ito naman yung ginagamit natin, yung QAF. Kaso ang problema naman dito guys, no, hindi to pwede na walang phototop. Kasi pag di mo to nilagyan ng phototop, ang mangyari dito ay pag hinawakan mo siya, pagka-print, so sasama yung ink sa may daliri mo, no? So ito guys, ginagamitan to ng phototop. So halimbawa guys, yung bote mo is perfume, no? So maganda guys ilagay ay mga transparent na sticker, no? Kasi mas social siyang tingnan. So katulad nga guys ang sinabi ko, no? Yung transparent guys, kailangan niya ng phototop. Okay, so ang phototop kasi guys, ginagamit yan para maging waterproof na itong QAF na transparent. Pero bukod dun guys, ginagamit rin yan para maging scratch proof yung mga sticker natin. So kung yung cellphone mo guys is merong screen protector, ganun guys yung itsura ng phototop. So itong mga to guys, no, kahit wala tong phototop, waterproof pa rin siya. Pero kung gusto nyo may design siya at maging scratch proof siya, no, mas maganda guys, lagyan mo siya ng phototop. So ito guys yung glossy, yan makikita nyo, yan pinaka-generic, syempre glossy nga. Sumunod guys, matte, mapapansin nyo dito na hindi tumatalbog yung ilaw ko, yung liwanag ng cellphone ko, yung flashlight yan, no? Kasi matte nga siya, so wala siyang kintab. Di kamukha dito, yan makikita nyo na meron siyang ilaw. Sumunod naman natin guys, ito yung leather. So makikita nyo, yan meron siyang leathery texture. So nahawakan yan guys, no? Hindi lang yan basta design. So bagay ito guys, no? Halimbawa meron ng clothing line, ano kayo nagbebenta ka ng sapatos. So ito guys yung magandang phototop dun sa mga giveaway na sticker mo. Yan, sumunod naman natin guys, rainbow. Yan, makikita nyo, meron siyang rainbow sa loob. Ito yung guys yung pinaka-hologram na tinatawag. And next naman natin guys, itong glittery. Yan, makikita nyo, may mga kumikinang-kinang sa kanya. So bagay ito guys sa mga beauty products, lalo na guys sa mga babae.
na mahilig sa mga kumikinang-kinang na ganyan. Okay? Then next naman natin guys itong 3D. Yan makikita nyo, ayan, may 3D depth siya, no? So parang malalim siya. Yan, so maganda to guys sa mga nagbebenta ng mga motor parts. Yan, mga 3D effect. Then next naman natin guys, broken glass. Ito nyo, parang may bubog sa loob. And finally guys, no, ito yung canvas mat. Ito yung pinakabago. So makikita nyo guys, para siyang painting. Yan, para siyang katsa. Ito naman guys, ginagamit to usually sa mga pictures. So sigurado guys, no, nakakita na kayo ng mga portrait na mga pictures na ganyan yung texture niya. Actually guys, no, hindi yung pinrint na direkta doon. Ang ginawa doon guys is pinatungan lang yon ng canvas mat na phototop. Yan, so meron tayo guys 8 klase ng phototop para maging scratch proof at syempre magkameron ng design yung mga stickers nyo. So ang next material sa natin guys, so sticker rin to, no? Pero ito guys yung mga ginagamit naman natin na sticker sa mga hindi nababasa ng mga product, no? Like tinapay or mga powder, mga gano'n, no? Yung mga bagay na hindi pwedeng mabasa, no? So pwede na to mga sticker na to. So una guys, ito yung glossy na photo sticker. Yan, so ito guys yung ginagamit natin sa mga Sintra board. Kasi guys yung mga Sintra board di naman binabasahin, eh. Bukod doon guys is mas mura siya kaysa sa mga vinyl, no? Yung pinakita ko sa inyo kanina guys sa mga phototop, ito guys yung ginamitan ko nun. Next naman natin ay itong sticker paper na parang matte. Ang tawag namin dito is yellow back, no? Kasi yung likod niya is yellow. So ito yung usually nakikita nyo nung bata pa kayo na mga sticker, diba? Yung mga sticker na yan, yung mga low-cost na sticker. Yung likod nun is kulay yellow na kamukha nito. Yan, so ito guys yung pinaka low-cost na sticker na magagamit nyo. Usually ito guys ginagamit ito sa mga waybill. Kung gusto mo guys yung sticker mo is hindi natatampered. Kasi halimbawa dinikit mo to sa may bote ng mantika, no? Kapag inalis mo to guys, ang mangyari diyan, may maiiwan na residue, may maiiwan pa na papel doon sa may bote. Kasi kapag ka vinyl guys ang dinikit mo doon sa may bote ng mantika, pag inalis mo yon, buong sticker mawawala. Okay, buong sticker matatanggal. Tapos isa pa guys sa pinagagamitan nito, yung mga warranty na sticker, no? So yun rin, pwede rin siyang gamitin itong ating yellow back na sticker. Tapos halimbawa yung customer mo is nagtitipid, tapos di naman siya masyadong maselan sa mga label na gusto niya, kamukha nga sa mga mantika. So pwede na to guys, etong yellow back na sticker. Yung mga sticker guys, no, marami pang pwedeng paggamitan yan. So kapag dinikit mo siya kung saan nagbabago yung tawag sa kanya, pero in reality, sticker pa rin yun. Okay, so bigyan kayo ng sample, yung kamukha nga na pinakita sa inyo kanina. So ito siya guys, dinidikit siya sa may Sintra board. Yung pinakita ko sa inyo kanina na mga phototop, no, nakadikit sa may Sintra board yon. So ganito yung tsura niya guys. Yan yung Sintra board. Yung Sintra board natin is A4 size lang kasi ang size talaga nito is mahaba. Okay, para siyang plywood. Kaso pinapakat na natin, no, kasi mahirap ipasok sa bahay yon, saka masyadong masikip yung kapag ganun kalaki. No, so ito po yung mga Sintra board. So ang kaya niya pong gawin, tulad nito yung mga menu or yung mga QR code, no, usually ginagamit sa may GCash, pero ito ginamit namin sa may Union Bank, tapos ito ginamit namin sa may BDO. Tapos ito rin guys, no, yung mga wall decor na ganyan, mga sinasabit, mga Sintra board lang yung tawag dyan. Then ito yung mga standee na maliliit yan, Sintra board din po yan. Nasa likod na yung Sintra board rin yan. Then ito yung mga wall decor pa nga po. Yan, Sintra board din po yung tawag dyan. Then yung pinakita ko rin sa inyo kanina guys, yan yung mga pictures na yan, yung mga portrait pictures na pwede sa Sintra board. Mas maganda siyang tingnan, no, kaysa yung photo paper tapos ilagay mo sa may frame. So mas social guys tingnan kapag ka naka Sintra board. Then ito, mga home decors, yan mga Sintra board din po yan. Ito, Sintra board din po ito. So marami pa tayo guys pwedeng gawin ng Sintra board. Lalong-lalo na guys sa mga malilikot yung mga isip, no, tungkol sa mga arts o sa mga crafting, no. Maganda guys magnegosyo kayo ng Sintra board. So ang next naman natin guys na pwede mong pagdikitan ng iyong sticker ay ito, magnetic sheet. So meron dalawang klase nito guys. Yung isa is with adhesive, yung isa naman guys is walang adhesive. So pinagkaiba lang nila, yung isa may pandikit, yung isa walang pandikit. Okay? So kapag yung ginagamit mong material is sticker, nagawa ka nito guys, no, ang bilhin mo ay yung ref magnet na walang adhesive. So kapag ginagamit mo naman is mga photo paper, so ang gamitin mo naman guys na ref magnet ay yung with adhesive, no, kamukha nito, yan, with adhesive. So ito guys, nagbebenta kami nito. So sa mga gustong mag-avail, yung mga fini-feature ko ng mga products at material dito sa may vlog na to, no, so PM mo lang kami sa aming page, The Printing Shop. So ito guys yung parang tile sa ref magnet, no, kung gusto nyo na malaki ref magnet nyo, itidiligid ko sa may kotse. Hindi ako makakandidato yan, so dinemo ko lang yan. Tapos ito yung mga bilog na ref magnet. Tapos ito guys yung PVC size na ref magnet. Yan, so kailangan mo lang dito ng PVC cutter, no, para ganito kaagad yung cut mo. And yan po, sobrang dami na namin nagawa ng mga ref magnet. So ang next product na i-demo naman natin ay yung mga panggawa ng t-shirt, no. So meron tayo ditong dalawang klase. Ito yung dark transfer paper at syempre ito yung sublimation paper.
So unahin na natin guys itong sublimation paper, no. Ang sublimation paper guys, ginagamitan yan sublimation ink doon sa may sublimation printer. Okay, so ang pwede natin gawin guys sa mga sublimation paper, syempre yung mga sublimation printing na kamukha ng baso na puti. Magic mugs guys, yan yung mugs na kapag kasinalinan yung mainit na tubig ay lalabas yung image. Sumunod guys, mga puting damit. Yan, pwede rin yan guys sa mga sublimation, no, or anything na mga puti na kamukha ng mga mousepad, ng mga tumbler na kamukha nito. So i-open natin para makita nyo yung tumbler sa loob. Yan, so sublimation rin po yung ginagamit yan. Ginagamitan natin siya nito. Itong 2-in-1 na sublimation heat press. So again guys, short explanation lang, no, bakit ang sublimation is para sa puti lang. Ang explanation kasi niyan guys, no, walang white na ink. So kapag yung mukha nyo, pinrint nyo sa may bond paper, ang mangyari dyan guys, no, makikita nyo yung buong mukha nyo. Yung mata nyo guys, kulay puti. So yung puti guys, doon sa may print na yon ay hindi siya ink. Yung puti na yun guys, yung mismo yung bond paper. So kapag pinrint nyo guys yung mukha nyo sa may color yellow na kamukha nito na mga papel, ang mangyari dyan guys, no, yung mata nyo magiging color yellow. Okay, so ganun guys kasimple ang explanation. Kaya puti lang guys ang pwede sa may sublimation paper. Ngayon kung meron kang logo na gusto mong ilagay sa mga color na light yellow na mga damit, pwede yun guys, no? Pero dapat walang kulay puti. Kasi nga guys, hindi nagbubuga yung printer natin ng kulay puti na ink. So pangalawa naman natin guys, ito yung tinatawag na dark transfer paper. Meron pa tong isa yung light transfer paper, kaso hindi na siya recommended kasi mahal nga yun. Mas maganda guys, no, kung light transfer paper lang naman ang gagamitin nyo, mas maganda gumamit na lang kayo ng sublimation paper. Okay guys, ang dark transfer paper guys, ginagamit naman to sa mga dark na materials. Kamukha ng mga pula, ng mga itim, at kung ano-ano pang kulay ng damit, no. So again guys, yung sublimation paper na to is para lang to sa mga puti, tapos ito naman para sa mga dark na mga kulay ng damit. So ano ba ang pinagkaiba nilang dalawa bukod do sa may kulay ng damit? Unang-una guys, presyo. Ang presyo nito guys is 2 piso lang isang piraso. Ito is 45 pesos ang isa. So sobrang laki ng pagitan nilang dalawa. Pangalawa guys, ang sublimation is heavy duty, no. So kahit laban mo siya ng laban, wala kang magiging problema. Hindi ka mukha nito guys. Ito siguro mga 3-5 labahan lang to, mababakbak na siya o magka-crack na siya. So mas mahal na nga siya, nababakbak pa siya. So ito guys, ginagamit lang to sa mga mabilisan. Halimbawa mamayang hapon meron kayong reunion, so kailangan nyo ng pare-parehong damit. So nagmamadali kayo guys, no. So ito guys, the best to. Dark transfer paper, tapos iba-ibang kulay na mga damit yung gusto nyo. Halimbawa nga pula. Pero kapag yung reunion nyo is kulay puti lang, na ewan ko, medyo awkward yun, no, puti yung reunion nyo, ito guys, sublimation paper na lang gamitin nyo. So ang next materials naman natin guys, ito yung tinatawag na photo paper, no. So very basic na to, photo paper. So meron tayo ditong dalawang klase ng photo paper na binibenta sa may shop. Ito yung double-sided na glossy. So kung gusto mo na back-to-back yung print, pwede to. Ito naman guys yung RC satin. So unahin na natin to guys, itong RC satin at para saan ba to. So guys, usually kasi yung mga Epson na printer meron yung mga teeth o mga roller marks na tinatawag o pizza roller yung ibang tawag nila. So hindi natin naiwasan yun. Bakit ginawa ba ng Epson yun? So para maiwasan natin yun guys, ang ginagamit natin na papel is itong RC satin. Okay? So kahit na hanggang 200 GSM, 220 GSM nga ginagamit ng iba. Pero sa akin guys, no, recommended ko lang talaga is 200 GSM lang. Wag nang hihigit doon, no, kasi nasisira yung feeder ng printer natin. So ito guys yung RC satin yung ginagamit natin. Para guys yung mga print natin ay wala siyang roller marks, no. Pero ito guys one-sided lang to. Kung gusto mo naman ng double-sided, ito guys gamitin mo to. Photo paper na double-sided na glossy, no. Kaso problema nga lang dito, minsan tumatama yung roller marks niya lalo sa may gilid. Okay, kasi may mga nagtatanong kasi sa amin, naalisan na raw nila ng teeth, pero ang problema doon sa may dalawang gilid ay meron pa ring roller marks. Kasi guys, kapag ka naalisan nyo ng shark teeth yung L121, yung dalawang gilid niya guys, di pa rin naaalisan niya, no? Kasi mahirap naman tanggalin yun, baka lalong hindi kumain ng papel. Ang ginagawa natin dyan guys, ina-adjust lang natin yung printable area natin, no? So gagawin natin dito is 7.5, tapos dito is 10. Okay, kasi yung ilalim niyan guys, no, mahirap na siya printan. Hindi nga guys, no, pumapaling na yan ng ganyan. Lalong-lalo na guys, no, kapag hindi ka gumagamit nito. Itong printer bridge. Itong printer bridge guys, ito yung ginagamit natin guys, no, parang saluhan ng papel. Tapos nakaangat yan ng ganyan. Kasi kapag nagpiprint kayo, tapos yung papel nyo lumalaylay, lalong sumasabit guys yung mga teeth ng L121 dito sa mga printable natin. So ito naman guys, ginagamit namin to sa mga calling card. Okay, kasi nga back-to-back siya. Tapos guys, ginagamit rin namin to sa mga calendar. Yan, yung mga pinagagamitan natin itong mga double-sided na photo paper. Tapos kapag calling card guys, no, mas maganda kung gusto mong mas kumapal yung calling card mo, kasi nga medyo manipis yung gagamitin natin is 160 GSM lang na photo paper, no. So pwede mo siya guys lagyan nito.
calling card na laminating film. So meron tong dalawang variant again, yung isa smooth is yung isa yung matte. So yung smooth is glossy. Tapos yung matte, syempre matte yon. Yan, so kapag ito guys yung ginamit mo pang laminate, pinapainit yung laminator. Tapos kapag nilaminate mo to guys, no, ano yun, harap likod ka agad. Okay, so naka-sandwich ka agad to. Ito kapag ginamit mo tong calling card laminating film. Tapos syempre iba pang gamit natin dito, ito yung mga pinagpiprint again ng mga photo printing. Huwag na kayo guys bumili ng 4R mismo, ganun kalaki. So gawin nyo ganito na lang, tapos gawin nyo i-package nyo na lang, naapatan ka agad. Tapos sikat nyo na lang, no, para mas makamura kayo. Pangalawa guys na ginagamit natin dito, syempre pwede rin to sa mga brochure, sa mga invitation, yan sa mga flyers. Ito rin guys yung mga ginagamit, itong mga photo paper na to. Okay, kasi merong ginagamit na pang flyers talaga, ang tawag doon guys is C2S na mga paper. Kaso ang problema doon guys, no, hindi pwede doon yung mga inkjet o yung mga printer na merong ink. Ang ginagamit doon guys is mga laser na mga printer. Okay, kasi mamaya bumili kayo ng C2S tapos nagulat kayo, pag print nyo, kumakalat lang. So pag ginawakan nyo siya, ginawakan nyo yung C2S, sumasama lang sa daliri nyo yung ink. No? Kasi nga guys, hindi pwede yung mga printer na may ink sa mga C2S. No? Ang ginagamit doon guys, again, is laser. Kaso pag laser printer naman guys, sobrang mahal. Okay, sobrang ginto ng presyo. So ang next naman natin na product na i-feature, ito naman guys yung ginagamit natin sa mga card sheet. Katulad ng PVC ID, ng mga signage, sa mga pinto, yan, so mga card sheet tawag doon. No? So meron tayong dalawang klase nun. So syempre una, sobrang bigat. Itong PVC, pangalawa na nun guys is itong PET. So may mga nagtatanong ano pinagkaiba nito, diniscuss ko na to sa vlog, pero para mas mabilis nating masagot, no, ang pagkakaiba nila, yung PET card sheet ay mas makintab kaysa dito sa may PVC card sheet, no. So ibaba ko muna siya. So nung sinabi ko guys na mas makintab yung PET sa may PVC, no, so marami nag-comment na sabi nila na ang PVC sir ganito, ganito, ganyan, ganyan. So talagang pinaliwanag pa nila scientifically yung mga term. Okay, no, so hindi naman ako against doon, pero pag ako kasi guys nag-discuss talaga, no, yung pinaka-simpleng way para maintindihan mo guys yung sinasabi ko, yun guys yung sasabihin ko, no. So paano pagkakaiba ng PET at ng PVC? Yung PET mas makintab. Ang mas maganda guys na intindihin natin ay kung paano ba pagkakakitaan yung mga dinidiscuss ko, no? Huwag na nating pansyadong pansinin yung mga scientific term na yan. Kung gusto nyo naman, pwede naman kayo mag-research, no? Pero mas maganda guys talaga, yung mga natututunan natin dito ay ginagamit natin, no, para maging profit. Okay? Para kumita tayo ng pera. Yun naman talaga guys yung goal ng channel ko na to, no? Tinuturuan ko kayo guys kung paano ba kumita ng pera sa pamamagitan ng printing business. So ito guys yung mga PVC, syempre PET card sheet, no, ang nagagawa nito. Syempre mga ID, mga signboard, mga invitation, pwede rin yun guys. So ang PET naman guys, usually ginagamit ko yan sa mga ganito. Ito katulad nitong transparent na invitation, yan. So PET to. Ang PVC kasi guys, no, kapag yun yung ginamit mo, ganito yung nagiging itsura niya. Medyo nag-curve siya. Tapos ginagamit ko rin siya guys sa mga ganito. Yan, mga transparent na calling card. Yan yung ginagamitan ko guys sa mga PET. Yung PVC naman guys, yan yung usually ginagamit natin sa mga ID, no? Kasi yung mga ID ay hindi sila makikintab. Kaya mas maganda guys gamitin nyo kapag mga ID ang gagawin nyo, PVC guys yung gamitin nyo kasi mas mura siya. Tapos guys, isang simpleng tip lang, no, kapag gumagawa kayo ng mga PVC ID, no? So ito kamukha nito. So pagpasensyahan nyo na marumi, no, kasi nilagyan ko to ng photo top tapos natanggal na yung photo top. So kapag gumagawa kayo guys ng mga PVC, kasi ang gusto nila minsan back to back kamukha ng calling card. So tingnan mo guys yung wallet mo, tingnan mo yung ID mo dyan, mapapansin mo yung likod ng ID mo nakalagay lang dyan is in case of emergency. Tapos nakalagay yung pangalan ng mahal mo sa buhay, no. So ganito lang guys yung itsura niya. Okay, kasi sinadya to guys, no, kasi sobrang hirap guys ng back to back na printing nito. Yung pantay na pantay siya, yung pag tinapat mo sa araw na ganyan, makikita mo na pantay yung guhit niya. Sobrang imposible nun guys, no. Kaya para hindi tayo mahirapan at hindi tayo masayangan na maraming mga materials, ang ginagawa natin, syempre yung harapan is ganito, full colored, pero yung likod niya guys, nasa gitna lang yung design niya. Para kahit na sumobra ng konti dito, hindi siya mahalata. Okay, so yan guys, ang isa sa mga trick kapag gumagawa kayo ng mga PVC ID, ano kaya ng calling card. Kapag calling card naman guys, syempre yung front natin is buo. Pero yung likod naman natin guys, no, ang gawin natin yung mga logo nila na mga company na pinopromote nila, dito lang guys sa may bandang gitna lang. Huwag natin guys na gagawing full colored rin yung likod kasi mahirap talaga guys mag back to back. So yung mga materials na yan guys na mga diniscuss ko dito is available yan lahat dito sa aming shop. So sa mga gusto mag-avail guys, no, PM mo lang kami sa aming page sa may FB, no, The Printing Shack, at sabihin mo lang guys sa subscriber ka dito sa my channel ko para kapag bibili ka guys ng packages at mga machine ay bigyan ka guys ng discount. Okay, no, so i-discuss ko naman sa inyo guys yung mga materials na hindi namin binibenta. Okay, so unahin na natin guys syempre yung mga
decals na tinatawag, no, yung car decals. Yung car decals guys, yan yung ginagamitan natin ng cutter like Cameo. Tapos sinagpapatong-patong natin para makagawa tayo ng sticker. So ang tawag doon guys is decals, no. So ang kamukha nun ganito. Yan. So ito guys, glow in the dark to. So meron rin guys sinatawag na mga car decals nga, kaso yung mga car decals na yon ay sobrang daming kulay. No, so kapag binili ko lahat yun, mapupunuin yung shop ko, hindi pa rin siya kompleto. So sa mga gusto mag-avail guys ng car decals, maglalagay na lang ako ng link dyan sa may description section ng video na to kung saan siya nakakabili. Pati rin to guys, no, itong glow in the dark na mga decals na to, no, maglalagay na lang rin ako ng link sa may description section ng video na to kung saan niya nga siya nabibili. So pangalawa guys, ito yung tinatawag na mga craft paper. So ito ay para siyang makapal na papel sa mga envelope na ginagamit, pero kulay brown siya. Ang tawag dito guys is craft paper, no. So ito guys yung ginagamit natin sa mga thank you card. Yung iba naman guys, ginagamit nila to, yung maninipis nito, pambalot. 'Di ba? Piniprintan yung ibabaw tapos ibabalot nila na ganyan. Yan. Tapos tatalian nila dito. Yun yung mga ginagamit sa mga chili garlic, sa mga gourmet tuyo, sa mga gourmet daing, yun yung mga ginagamit nila. So ganyan guys yung magiging itsura niya, no. So ang tawag dito guys again is craft paper. Then ang isa pa guys sa mga wala kami dito na i-discuss ko na rin, no, yung tinatawag guys na mga cardstock. Yung cardstock guys, yan yung ginagamit natin sa mga cake topper. Yan yung medyo makapal na mga papel, tapos marami siyang design. May mga color, may mga glittery, may mga heart shape na mga naka-emboss doon sa may mismong cardstock. Tapos yan guys yung ginakat natin using Cameo, tapos yan yung nilalagay natin sa mga cake topper. At sobrang dami pa talaga guys na mga ginagamit talaga sa printing business, no. Kaso hindi na natin i-discuss yung iba kasi yung iba medyo mahal na yung mga materials, no. Kasi katulad nga ng sinasabi ko, ang target market talaga ng The Printing Shack is mga nagsisimula o mga beginner talaga sa may printing. So kung medyo advanced na kayo guys, no, pwede kayong mag-research ng mga iba pa nating ginagamit sa printing, no, like yung film para sa mga DTF. Kaso yun nga guys, no, yung DTF printer masyado siyang mahal. Kung meron kang printing business at gusto mong mapadali guys yung mga design, kasi guys sobrang hirap talaga mag-design. Naiintindihan ko yung mga nagdi-design dyan na minsan inaabot tayo ng oras, minsan nga inaabot tayo ng araw. So para hindi ka na guys mahirapan, no, pwede ka guys mag-subscribe sa may Creative Fabrica, no, kasi nag-offer sila ng fonts and files and templates at mga graphic file na sobrang dami. Alam ko guys, mga 7 million na in-offer nila ngayon ng mga ganong mga files. So lahat yun guys, no, pwede mong gamitin sa negosyo mo nang hindi ka nag-aalala ng copyright. Kasi guys, mahirap na nagda-download ka lang sa may Google. Kasi guys, pwede kang mademanda nung artist na gumawa nung image na yun. Nakamukha na nangyari sa amin dati. Kasi nga, meron kami lip tint business dati. So nilagyan namin ng mga label, kasi yung label na yun dinownload lang namin sa may Google, no. So nagalit sa amin yung may-ari nung image na yun. Buti na lang taga-ibang bansa siya, no. So hindi niya na kami masyadong hinabol, no. Pero para nga guys, hindi mangyari sa inyo yung nangyari sa amin guys, no. Mas maganda guys, mag-member ka na lang sa may Creative Fabrica. At ang matindi pa niyan guys, no, nag-o-offer sila ng free trial basta meron kang PayPal account. Ano kaya meron kang credit card, no. So sa mga gusto mag-avail guys, maglalagay ako ng link sa may description section ng video na to. At make sure lang guys na yung link na yun ay kiklik mo, no, parang siguradong ma-avail mo guys yung free trial ng Creative Fabrica. So again guys, no, lahat ng furniture ko na printer, cutter, machine, at mga printing supplies, lahat yan guys is available sa amin. So hanapin mo lang kami guys sa FB, The Printing Shack, at sabihin mo lang guys na galing ka dito sa my channel ko para bigyan ka ng discount. So guys, kung nagustuhan mo naman ng video na to, no, huwag mo naman kakalimutan mag-subscribe sa my channel ko. Syempre, i-like mo na rin ang video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated pag may mga video kung kamukha nito na mapapakinabangan mo sa printing business mo. At guys, sa dami ng subscriber ko, hindi ko na alam guys kung sino ba ang sasagutin ko sa mga nagtatanong sa comment section. So guys, kung gusto mong masagot ang iyong mga tanong, no, inaanyayahan kita na mag-join dito sa my channel ko. So lahat ng video ko guys, no, may nakalagay dyan sa may ilalim na join button. At kapag kinlik mo yan guys, no, magbabayad ka lang ng 25 pesos at magkakameron ka ng badge. So ang mas ipapriority ko na lang guys sasagutin is yung merong mga badge. Kasi guys, kayo yung mga nag-join bilang supportan nyo na rin dito sa my channel ko. At saka pala guys, no, top 1 na tayo sa may pinakamaraming subscribers sa may YouTube sa buong Pilipinas pagdating sa may printing topic. So may mga products ka o services na gusto mong i-feature dito sa may vlog ko, email mo lang kami theprintingshack@gmail.com. So maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you on my next video at bye-bye! The Printing Shack.